Aralan natin ng mabuti ang salita ng Diyos. Mag-aaral tayo ng maaayos sa salita ng Diyos. Awit 113. Mapalad ang taong matuwid, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga ikumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Pinag-aaralan niya ng mabuti ang salita ng Diyos sa buhay niya. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Roma 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maintindihan ninyo ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, masusunod natin ang ganap na kalooban ng Diyos. Magagawa natin kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Magagawa natin kung ano ang mabuti, tama, matuwid at katotohanan. Sabi diyan, hayaan ninyo na baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maintindihan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hayaan natin na hulmahin at ayusin ng Diyos ang ating puso at pag-iisip. Paano mababago ang ating pag-iisip? Sa pamamagitan ng prayer at sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Mababago lang ang ating pag-iisip kapag nagbasa tayo ng maaayos sa salita ng Diyos. Mababago lang ang ating pag-iisip kapag nag-aral tayo ng maaayos sa salita ng Diyos. Magbabad tayo sa salita ng Diyos. Magbabad din sa prayer upang baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Nasa salita ng Diyos natin makikita kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos at ang kalooban ng Diyos ay galing sa Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagpapabago ng ating pag-iisip. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi talaga mababago ang ating pag-iisip. Kung hindi tayo lagi nagbabasa at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, kung ayaw natin na mag-aral ng Bible study, hindi talaga mababago ang ating pag-iisip. Hindi natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, 'di ba? Ang sabi diyan sa verse na 'yan, hayaan ninyo na baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maintindihan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Mababago lang ang ating pag-iisip kung lagi tayong nagbubulay-bulay sa kanyang salita at lagi nating pinagpe-pray sa ating sarili na baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. Ang ibig sabihin ng pagbubulay-bulay sa kanyang salita is iniintindi natin ng mabuti kung ano ang ibig sabihin ng verses na nababasa natin sa Bible. Pinag-aaralan natin ng maaayos ang salita ng Diyos sa kakabasa natin sa salita ng Diyos at patuloy tayong nagbabasa at nag-aaral sa salita ng Diyos. Doon nagbabago ang ating pag-iisip upang hindi tayo makiayon sa takbo ng mundong ito dahil ang takbo ng mundong ito ay hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Sa totoo lang, sa salita ng Diyos, kayang-kayang baguhin ng salita ng Diyos ang pag-uugali ng tao. Kayang-kayang baguhin ng salita ng Diyos ang pag-iisip ng isang tao. Sa salita ng Diyos, nagbabago ang pag-iisip ng tao upang masunod natin ang ganap na kalooban ng Diyos. 1 Juan 2:29-29. Kung alam ninyong si Jesus ay masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos dahil sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. 1 Juan 2:5. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Panginoon. Ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Panginoon. Sa ganito, nalalaman natin na tayo ay talagang nasa Kanya. Ang mga taong sumusunod lamang ng maaayos sa salita ng Diyos ang mga tunay na nagmamahal kay Jesus. 1:14-15. Kung mahal ninyo ako, sabi ng Diyos, susundin ninyo ang aking mga sinasabi, ang aking mga utos. Kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga sinasabi. Sabi ng Diyos, Jihan 14:21, Dutch ko, ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad nito ay siyang umiibig, nagmamahal sa akin.
Ang sinumang tumatanggap at sumusunod sa mga sinasabi ko ang siyang nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. 1:14-23 Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin ay kanyang tutuparin, susundin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami ay lalapit sa kanya. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay pupunta, lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama, at mananahan kami sa kanya. Tunay mo ngang minahal ang Diyos kung sinusunod mo ng mabuti ang salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, nasa Kanya talaga tayo kung talagang sumusunod tayo ng maaayos sa salita ng Diyos. Kung talagang sumusunod tayo ng maaayos sa salita ng Diyos, tunay mo ngang minahal ang Diyos. Mahal mo talaga ang Diyos kung tinatanggap mo at sinusunod mo ng mabuti ang mga sinasabi ng Diyos sa'yo. Ang mga taong sumusunod lamang ng maaayos sa salita ng Diyos ang mga tunay na nagmamahal kay Jesus. Minahal mo talaga si Jesus kung talagang sumusunod ka ng maaayos sa salita ng Diyos. Kung mahal talaga natin ang Diyos, susundin natin ng maaayos ang salita ng Diyos. Kung talagang mahal natin si Jesus, susunod tayo ng maaayos sa salita ng Diyos. Susunod tayo ng mabuti sa salita ng Diyos. Patunayan natin na mahal talaga natin si Jesus sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Nasa Kanya talaga tayo kung talagang nakikita sa atin na sumusunod nga talaga tayo ng maaayos sa salita ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na nasa Kanya tayo, pero hindi naman pala tayo sumusunod sa Diyos. Ang ibig sabihin, wala sa Kanya ang Diyos kung hindi talaga siya sumusunod ng maaayos sa salita ng Diyos. Wala sa Kanya ang Diyos kung sinusuway niya ang Diyos. Wala sa atin ang Diyos kapag sumusuway tayo sa salita ng Diyos. 1 Juan 2:5-5 Ang sinumang sumusunod sa Kanyang mga salita, totoong naganap sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Sa ganitong paraan ay nalalaman natin na tayo ay nasa Kanya. Totoong naganap sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos kapag sumusunod siya ng mabuti sa salita ng Diyos. Natanggap niya ang pag-ibig ng Diyos dahil sumusunod siya sa salita ng Diyos. Ang sinumang sumusunod sa salita ng Diyos ay talagang natanggap niya ang pagmamahal ng Panginoon sa Kanya. 1:15-10 Sabi ng Diyos, Kung tinutupad ninyo ang aking mga sinasabi, kung tinutupad ninyo ang aking mga salita, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga iutos ng aking Ama, at ako ay nananatili sa kanyang pag-ibig. Sabi ng Diyos, mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos kung tinutupad natin at sinusunod natin ang kanyang mga salita. Ang ibig sabihin, kung sinusunod natin ng maayos ang mga sinasabi ng Diyos dito sa salita ng Diyos, matatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Matatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos kung sinusunod natin ng maayos ang mga sinasabi ng Diyos sa atin. Matatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos kung sinusunod natin ng maayos ang salita ng Diyos. Nasa atin ang pag-ibig ng Diyos kung sinusunod natin ng maayos ang salita ng Diyos. Matatanggap natin at mananatili sa atin ang pag-ibig ng Diyos kung talagang sinusunod natin ng maaayos ang salita ng Diyos. Nasa atin ang pagmamahal ng Diyos kapag sinusunod natin ang mga sinasabi ng Diyos sa atin. Pero kung hindi natin sinusunod ang mga sinasabi ng Diyos sa atin dito sa Bible, kung sinusuway natin ang mga sinasabi ng Diyos sa atin, wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin matatanggap ang pagmamahal ng Diyos. Hindi talaga natin matatanggap ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kung sinusuway natin ang salita ng Diyos, hindi natin matatanggap ang pagmamahal ng Diyos. Kung sinusuway natin ang mga utos ng Diyos sa atin, kung sinusuway natin ang mga sinasabi ng Diyos sa atin, hindi talaga natin matatanggap ang pag-ibig ng Diyos. Nasa salita ng Diyos ang lahat ng katotohanan. Nasa salita ng Diyos ang lahat ng tama, ang lahat ng matuwid, ang lahat ng mabuti, ang lahat ng totoo. 1:8-3:1 Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Judiyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo ay mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo ay mga alagad ko. Kung talagang mananatili tayong sumusunod ng maaayos sa salita ng Diyos, tunay ngang tayo ay mga alagad ng Diyos. Yung mga taong sumusunod lang ng maaayos sa salita ng Diyos ang mga tunay na Kristiyano.
22 at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang mga taong sumusunod lamang ng maaayos sa salita ng Diyos ang mga tunay na Kristiyano. Ang mga taong sumusunod lamang ng mabuti sa salita ng Diyos ang mga tunay na Kristiyano. 1, 2, 3 through 3 nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga sinasabi. 4. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga sinasabi ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. 1 Juan 1:6 through 7. 6. Kung sinasabi nating tayo ay may pakikiisa sa Diyos, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ang ibig sabihin, siguradong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ng maaayos ang salita ng Diyos. Hindi dapat tayo mamuhay sa kadiliman. Hindi dapat tayo namumuhay sa kasamaan, sa kasinungalingan. Sundin natin ng maaayos ang salita ng Diyos para sigurado tayong kilala talaga natin si Jesus. Pero kung hindi talaga sila sumusunod sa salita ng Diyos, sinusuway nila ang Diyos. Hindi talaga nila kilala ang Diyos. Nagsisinungaling lang sila, kunwari kilala nila ang Diyos pero ang totoo, hindi talaga nila kilala si Jesus. Nagkukunwari lang sila. Ang mga tunay na nakakakilala lamang sa Diyos is yung mga tunay na sumusunod ng maaayos sa salita ng Diyos at namumuhay talaga sila sa liwanag. Ayaw nilang manatili sa kasinungalingan, umaalis sila sa kasinungalingan at gustong puntahan ang katotohanan. Siguradong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ng maaayos ang salita ng Diyos. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na kilala natin ang Diyos, pero hindi naman pala tayo sumusunod ng maayos sa salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na kilala natin ang Diyos, pero namumuhay tayo sa kadiliman. Hindi natin pwedeng sabihin na kilala natin ang Diyos, pero namumuhay pala tayo sa kasamaan. Namumuhay pala tayo sa kasamaan ng hindi alam ng ibang tao. Ang ibig sabihin, kapag sinabi nating kilala natin ang Diyos, pero hindi naman pala tayo sumusunod sa salita ng Diyos, tayo ay nagsisinungaling lang. Kapag sinabi nating kilala natin ang Diyos, pero namumuhay pala tayo sa kasamaan, nasa kasamaan pala tayo ng hindi alam ng ibang tao, tayo ay nagsisinungaling lang. Sinungaling ang isang taong nagsasabing kilala niya ang Diyos, pero hindi naman pala sumusunod ng maayos sa salita ng Diyos. Sinungaling. Sinungaling yung isang taong nagsasabing kilala niya ang Diyos, pero sinusuway pala niya ang Diyos sa buhay niya. Wala pala sa kanya ang katotohanan. Nagsisinungaling lang ang isang tao kung sinasabing niyang kilala niya ang Diyos, pero hindi mo makita sa kanya yung pagsunod niya sa salita ng Diyos. Hindi mo makita sa kanya na sumusunod siya ng maayos sa salita ng Diyos. Sinungaling siya dahil wala siyang pagsunod sa salita ng Diyos. Never mong nakita yung pagsunod niya sa salita ng Diyos. Nasa kasinungalingan siya at nagsisinungaling lang siya. Wala sa kanya ang katotohanan kung wala siyang pagsunod sa salita ng Diyos. Wala sa kanya ang katotohanan kung hindi siya sumusunod ng maaayos sa salita ng Diyos. Ngayon, alam na natin na nagsisinungaling lang tayo kapag sinasabi nating kilala natin ang Diyos pero sinusuway natin ang salita ng Diyos. Alam na natin na nagsisinungaling lang tayo kapag sinasabi nating kilala natin ang Diyos pero namumuhay pala tayo sa kasamaan ng hindi alam ng ibang tao. Hindi alam ng ibang tao, namumuhay pala tayo sa kasamaan, namumuhay pala tayo sa kadiliman. 1 Pedro 1:15-16. 15. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 16. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Sabi ng Diyos, 1 Thessalonians 4:3-5, kalooban ng Diyos na kayo ay magpakabanal at lumayo o umiwas sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa.
at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman tulad ng inasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Ang sinasabi dito, magpakabanal tayo. Hindi sinabing gumawa tayo ng kasamaan. Kalooban ng Diyos na tayo ay magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Magpakabanal tayo sa harapan ng Diyos. Mag-aral tayo ng maaayos sa salita ng Diyos dahil dito tayo nagiging banal sa harapan ng Diyos. Ayun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kagustuhan to ng Diyos. Magpakabanal tayo ng magpakabanal sa harapan ng Diyos. Mga taga-Filipos 2:13, sapagkat ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kalooban ng Diyos. Kestiri, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Maging banal, maging malinis, magpakabanal tayo. Sikapin nating maging malinis ang ating puso. Magpalinis tayo sa dugo ng ating Diyos upang luminis ang ating puso. Sikapin nating maging banal sa harapan ng Diyos, sumunod sa salita ng Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod tayo ng maaayos sa salita ng Diyos, sumunod tayo ng mabuti sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos mismo ang naglalagay sa ating puso para gustuhin nating sumunod sa kalooban ng Diyos, para tayo ay maging banal at maging malinis ang ating puso. Mapalad ang mga taong malinis ang puso, dahil sila lamang ang makakakita sa Diyos. Ang mga taong may malinis na puso lamang ang makakakita sa Diyos, pero ang mga taong madumi ang puso, hindi na pala nila nakikita ang Diyos. Kolosas 3 Turimias 2:5, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa lupa. Doon ninyo ituon ang inyong isip at hindi sa mga makamundong bagay. Ang ibig sabihin, huwag nating iisipin ang mga makamundong bagay. Dahil kapag naisip natin ang mga makamundong bagay, mapapalayo lamang tayo sa Diyos. Ang iisipin natin is yung kung paano tayo magbabakabanal sa harapan ng Diyos. Isipin natin kung paano tayo susunod ng maayos sa salita ng Diyos. Isipin natin kung paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Isipin natin yung mga natutunan natin sa salita ng Diyos. Kung ano ang natutunan natin dito sa salita ng Diyos, ayun ang lagi nating iisipin. Dapat, mag-aral tayo ng mag-aral ng mabuti sa salita ng Diyos. Tapos, susundin natin ng mabuti yung mga natutunan natin dito sa salita ng Diyos. Isipin natin yung mga bagay na panlangit. Isipin natin yung mga bagay kung paano tayo magiging godly. Hebreo 12:14. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. 1 Timoteo 6:11. Ngunit ikaw, bilang lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis at mabait sa kapwa. Kalooban ng Diyos na sikapin nating mamuhay ng matuwid. Kalooban ng Diyos na maging makadiyos tayo, dapat. May pananampalataya tayo kay Jesus. Kalooban ng Diyos na mamuhay tayo sa pag-ibig at may pagtitiis. Kalooban ng Diyos na may kaamuan tayo, dapat pala. May pusong mapagpakumbaba, itatama at itatama ko ang mga mali ko kung may nagagawa man akong mali sa buhay ko. 1 Peter 4:2. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. 2. Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. 1 Juan 2:17. Lumilipas ang sanlibutan at ang masasamang pagnanasa nito, ngunit ang gumagawa, sumusunod ng kalooban ng Diyos ay mabubuhay, mananatili, magpakailanman. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay, magpakailanman, during the breath. Jesus say maynor kad deklo guan pagtatiyok kiyong kung Diyos yan, na bisaray tang kanyang kriskanibos,
Jesus say may narkod bath kay anggukay ni Kasiyon, na sisalok to sa yunirutas. Hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, hingin ninyo ang anumang inyong magustuhan, at ito ang mangyayari sa inyo. 7 Kung mananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Hingin ninyo ang anumang inyong magustuhan, at ito ang mangyayari sa inyo. Ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo, ibibigay ko sa inyo ang anumang hilingin ninyo. Dapat pala manatili ako sa Kanya, dapat pala manatili akong sumusunod sa salita ng Diyos. Kapag nanatili ako sa Kanya at nanatili akong sumusunod sa Kanyang salita, ipagkakaloob ng Diyos ang anumang hilingin ko sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo kay Jesus at manatili tayong sumusunod ng maaayos sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ng manatili sa Kanya at manatili sa Kanyang salita ay yung araw-araw ay na kay Jesus tayo. Araw-araw nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Araw-araw tayong nagde-devotion. Araw-araw tayong nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Araw-araw nating sundin ang salita ng Diyos hanggang sa pagtanda natin. Hanggang sa pagtanda natin, nananatili tayong na kay Jesus. Hanggang sa pagtanda natin, sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Manatili lamang tayong nasa Kanya, hindi sa iba, hindi sa ibang Diyos-Diyosan. Sa Kanya lamang tayo mananatili at sa Kanyang salita. Kapag ginawa natin ito, anuman ang ibig nating hingin kay Jesus, ito ay diringgin niya at mangyayari talaga ang ating hinihingi sa Diyos. Ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng hinihingi natin sa Kanya. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng hinihingi natin sa Kanya. Matatanggap natin sa Diyos ang lahat ng hinihiling natin sa Kanya. Matatanggap natin sa Diyos ang lahat ng hinihingi natin sa Kanya. Ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Ibibigay ko sa inyo ang anumang hilingin ninyo. 4:4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, 5 beses mo tong sasabihin, hindi lamang sa tinapay, hindi lamang sa physical na pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi lamang sa spaghetti, hindi lamang sa pansit, hindi lang sa kanin at sa ulam, nabubuhay ang mga tao. Hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi nabubuhay din ang tao sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kumakain ang ating puso sa tuwing nag-aaral tayo ng maayos sa salita ng Diyos. Kailangan nating pakainin ang ating puso sa salita ng Diyos. Kailangan nating pakainin ang ating kaluluwa sa salita ng Diyos dahil dito tayo nabubuhay. Araw-araw tayong magbabasa ng salita ng Diyos. Araw-araw tayong mag-aaral ng mabuti sa salita ng Diyos upang pakainin natin ang ating puso at ang ating kaluluwa. Pinapakain pala natin ang ating puso, ang ating kaluluwa sa tuwing nag-aaral tayo ng maayos sa salita ng Diyos. Buong pagkatao mo ang kumakain sa tuwing nag-aaral tayo ng maayos sa salita ng Diyos. Kailangan nating i-push ng i-push na makinig sa salita ng Panginoon. Kailangan nating pursigihin, pagbutihin at maging matiyaga tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan nating magsipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang magkaroon lagi-lagi tayo ng liwanag sa araw-araw ng ating pamumuhay. Importante sa inyo at sa akin ang salita ng Diyos. Napaka-importanteng sumunod ng maayos sa salita ng Diyos. Lagi nating tatandaan, nasa liwanag lagi tayo kung lagi tayong nakikinig sa salita ng Diyos. Nasa liwanag tayo kung lagi tayong nag-aaral ng maayos sa salita ng Diyos. Liwanag ang makikita natin sa tuwing nag-aaral tayo ng maayos sa salita ng Diyos. Pero kung hindi tayo nakikinig at hindi tayo nag-aaral sa salita ng Diyos, nasa kadiliman tayo. Ang salita ng Panginoon ay liwanag. Nagkakaroon tayo ng liwanag tuwing nag-aaral tayo ng mabuti sa salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng pag-asa tuwing kumakain tayo pang spiritual na pagkain. Ang salita ng Panginoon ay pagkaing spiritual. Lagi nating tatandaan, makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Mag-aral tayong mabuti sa salita ng Diyos. Intindihin nating mabuti ang salita ng Diyos. Dahil sa tuwing nag-aaral tayo ng mabuti, iniintindi natin ng mabuti ang salita ng Diyos. Nasa linawag tayo, naliliwanagan tayo, naiintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat nating gawin at hindi dapat nating gawin. Mga awit 18:28.
Ikaw, o Yahweh, ang nagbibigay sa akin ng liwanag. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng liwanag. Inaalis mo, o Diyos, ang aking kadiliman. Binibigyan tayo ng Diyos ng liwanag. Inaalis ng Diyos yung kadiliman at pinapalitan niya ito ng liwanag upang ang makita natin ay liwanag. Liwanag ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Liwanag ang makikita natin. John 8:12. Muling nagsalita sa kanila si Jesus. Si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Ang sumusunod kay Jesus ay hindi lalakad sa kadiliman kailanman. Si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Ang sumusunod kay Jesus ay hindi lalakad sa kadiliman magpakailanman, kundi magkakaroon ng ilaw o liwanag ng buhay. Hindi ka nalalakad sa kadiliman kapag sumunod ka kay Jesus. Hindi ka nalalakad sa kadiliman kapag sumunod ka sa Diyos, sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Jesus mismo ang nagbibigay sa iyo ng liwanag. Si Jesus ang nagbibigay ng liwanag sa atin. Si Jesus mismo ang nagbibigay ng kaliwanagan sa atin sa tuwing nag-aaral tayo ng mabuti sa salita ng Diyos. Naliliwanagan tayo sa tuwing nag-aaral tayo ng mabuti sa salita ng Diyos. Ang sumusunod kay Jesus, ang sumusunod sa salita ng Panginoon ay hindi lalakad sa kadiliman magpakailanman. Hindi tayo makakagawa ng kasamaan ng masama tuwing nag-aaral tayo ng mabuti sa salita ng Diyos dahil nagkakaroon tayo ng liwanag sa mga dinadaanan natin. Lagi tayong dumadaan sa liwanag. Lagi tayong dumadaan sa liwanag sa tuwing nag-aaral tayo ng maaayos sa salita ng Diyos dahil liwanag ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin, wala tayo sa kadiliman, wala tayo sa kasamaan dahil sumusunod tayo sa liwanag. Sumusunod tayo sa Panginoon. Ilawan sa aking mga paa ang salita ng Panginoon at liwanag sa landas ko. Lagi nating tatandaan, si Jesus mismo ang liwanag at walang kadiliman kay Jesus. Ang ibig sabihin, dapat natin tuparin at sundin ang salita ng Panginoon. Give your best na sumunod sa salita ng Panginoon. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin upang makasunod tayo ng maaayos sa salita ng Diyos, upang hindi tayo mapahamak. Nabubuhay tayo para sumunod sa Panginoon, upang hindi tayo lumakad sa kadiliman at makalakad tayo sa liwanag. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin upang sumunod sa salita ng Panginoon araw-araw, upang lumakad tayo sa liwanag at hindi tayo mapunta sa impyerno. Ang pagkakaintindi ko dito is dapat pala, araw-araw tayong sumusunod sa salita ng Panginoon, araw-araw tayong nakikinig at nag-aaral ng mabuti sa salita ng Panginoon. Efeso 5:8-9. 8. Dati, kayo ay nasa kadiliman, ngunit ngayon ay nasa kaliwanagan na. Nasa liwanag na sapagkat kayo ay nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Non, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Ang ibig sabihin, dati, nung wala pa tayo sa Panginoon, nung hindi pa tayo sumasampalataya sa Panginoon, nasa kadiliman tayo. Pero nung nasa Panginoon na tayo at sumasampalataya na tayo sa Panginoon, nasa liwanag na tayo, lumipat na tayo sa liwanag, at wala na tayo sa kadiliman. Ang ibig sabihin, kapag tayo ay nasa Panginoon at sumusunod talaga tayo ng mabuti sa Panginoon, nasa kaliwanagan tayo, nasa liwanag tayo. Pero kung hindi, kung wala tayo sa Panginoon at hindi tayo sumusunod ng mabuti sa salita ng Diyos, nasa kadiliman tayo. Kung sinusuway natin ang salita ng Diyos, nasa kadiliman tayo, nasa dilim tayo kung wala tayo sa Panginoon, nasa dilim tayo kung malayo tayo sa Panginoon at wala tayong relasyon sa Panginoon, nasa dilim tayo kung hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Mamuhay tayo ng mabuti sa pagsunod sa salita ng Diyos upang hindi tayo mapunta sa kadiliman at mapunta tayo sa liwanag, dahil puro mabuti at tama, puro matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Mga awit 119-105. Liwanag sa aking mga apaa ang salita mo, at liwanag sa landas ko. Liwanag sa iyo at sa akin ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay liwanag. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nagkakaroon ng linawag ang buhay ng isang tao, at wala siyang makikitang kadiliman. Hindi siya dadaan sa kadiliman, dahil sumusunod siya sa liwanag. Sumusunod siya kay Jesus. Si Jesus ang liwanag ng mundo. Si Jesus ang nagbibigay ng liwanag sa atin. 1 John 1:5.
Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesus at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ang ibig sabihin, puro liwanag ang makikita natin sa Diyos at wala tayong makikitang kadiliman kay Jesus dahil ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay hindi natutukso sa kadiliman. Si Jesus ay hindi natutuksong gumawa ng masama sa atin. Puro matuwid lamang ang ginagawa ng Diyos sa atin. Puro tama at puro katotohanan lamang ang ginagawa ng Diyos sa atin. Walang kasamaan kahit kailan. Hindi gumagawa ng pangit ang Diyos sa buhay natin. Puro magaganda lamang ang ginagawa ng Diyos sa atin. 6:6-7, 6 NGA UTOs ng Panginoon ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Ang mga itos ng Panginoon ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ng mabuti ang salita ng Diyos sa inyong tahanan. Pag-aralan ninyo ang salita ng Diyos sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Pag-aralan natin ng maayolong salita ng Diyos bago tayo matulog sa gabi. At pagdating ng umaga, mag-aaral uli tayo ng maayos sa salita ng Diyos. Ng mga Kawikaan 4:20-22. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. 21. Huwag mong hayaang sila'y mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso. Ingatan natin ang salita ng Panginoon sa kaibuturan ng ating puso, sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila ang mga ito'y buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. Makikinig dapat tayo sa kanyang salita at makikinig tayong mabuti. Lagi dapat nating tinatandaan ang kanyang mga salita at hindi dapat natin kinakalimutan ang kanyang salita sa araw na ito. Kapag nakinig tayong mabuti sa kanyang salita, hindi pala dapat natin kinakalimutan ang mga salitang pinag-aaralan natin. Ingatan natin ang kanyang salita sa kaibuturan ng ating puso. Dapat pala, itinatatak natin sa ating puso ang mga pinag-aaralan natin sa kanyang salita upang hindi natin ito makalimutan. Mga Kawikaan, August 24:25, sabi ng Diyos. 24, mapalad ang taong sa akin kay Jesus ay nakikinig, sabi ng Diyos. Sa akin kay Jesus ay nag-aabang at palaging nakatitig. 35, pagkat ang makasumpong sa akin kay Jesus ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ng Diyos ay kanyang nakakamtan, sabi ng Diyos. 35, sapagkat ang nakakatagpo sa akin kay Jesus ay nakakatagpo ng buhay, at biyaya mula sa Panginoon ay kanyang makakamtan. Ang ibig sabihin, kung nakikinig tayo ng maaayos sa salita ng Diyos, kung lagi tayong nag-aabang at lagi tayong nakatitig sa Panginoon, makakamtan natin ang kalooban ng Diyos. Kung gusto mong makatagpo ang Panginoon, kung lagi nating tinatagpo ang Panginoon, kung lagi nating gustong makita ang Panginoon, makakamtan natin ang kalooban ng Diyos. Kung lagi tayong nagdadasal, lagi tayong nakakonekta kay Jesus at lagi tayong nakakonekta sa banal na Espiritu, makakamtan natin ang kalooban ng Diyos. Makakamtan natin ang biyaya mula sa Panginoon. Pero kung hindi, hindi natin makakamtan ang kalooban ng Diyos. Hindi natin makakamtan ang biyaya ng Panginoon. Kung hindi tayo nakikinig ng maaayos sa salita ng Diyos, kung hindi tayo nag-aabang at hindi tayo nakatitig sa Panginoon, hindi natin makakamit ang kalooban ng Diyos. Kung hindi natin tinatagpo ang Panginoon, kung ayaw nating katagpuin ang Panginoon, hindi natin makakamit ang kalooban ng Diyos. Kung ayaw natin makita ang Panginoon, hindi tayo nakakonekta sa Panginoon at sa banal na Espiritu, at hindi tayo nagdadasal, hindi natin makakamit ang kalooban ng Diyos, hindi natin makakamit ang biyaya ng Panginoon. Ganun pala dapat. So nung binigyan ko ng pansin ang dalawang bersyon ng mga Akawikaan 8:34-36, ang kalooban ng Diyos at ang biyaya mula sa Panginoon ay iisa lang. 35, pagkat ang makasumpong sa akin kay Jesus ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ng Diyos ay kanyang nakakamtan. 35, sapagkat ang nakakatagpo sa akin kay Jesus ay nakakatagpo ng buhay, at biyaya mula sa Panginoon ay kanyang makakamtan. Ang ibig sabihin, kalooban ng Diyos na makatanggap tayo ng biyaya mula sa Panginoon, makatanggap tayo ng biyaya na naggagaling sa Panginoon,
Mga awit 29:4, ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kadakilaan. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Sa salita lamang ng Panginoon, nangyayari ang lahat ng mga sinasabi ng Diyos. Sa salita lamang ng Panginoon, nagkakaroon ng liwanag. Nakakita ang mga bulag sa espiritu. Nagkaroon ng pagpapagaling na hinawakan ng Panginoon. Sa salita lamang ng Panginoon, nagkaroon ng himala. Sa salita lamang ng Panginoon, nangyayari ang kagustuhan niya. Nangyayari ang kalooban niya. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kadakilaan. Napakaganda ng boses ng Panginoon. Tinig kamahalan ang boses ng Panginoon. Kapag nangusap na ang Panginoon sa iyo at na-appreciate mo ang pangungusap sa iyo ng Panginoon, mapapahanga ka. Inuulit ko, kapag na-appreciate mo pero kung hindi mo na-appreciate, hindi ka mapapahanga. Napakasarap ng tinig ng Panginoon. Mga awit 29:7. Ang tinig ng Panginoon ay nagpapasiklab ng mga ningas ng apoy. Umaapoy ang salita ng Panginoon. Sobrang tindi ng tinig ng Panginoon. Sa salita pa lang ng Panginoon, tumitindi ang pananampalataya ng isang tao. Lumalalim ang relasyon niya sa Diyos. Lumalakas ang loob ng isang tao. Kayang durugin ng Panginoon ang gawa ng kaaway sa salita lamang niya. Kawikaan sa 2:2. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Kapag si Jesus ang nagbigay, hindi ako nababalisa. Ang mabuting regalo at ang perpektong regalo ay sa Diyos ng galing. Ang lahat ng mabuting regalo at ganap na regalo na natatanggap mo ay nagmumula sa Panginoon. Galing sa Panginoon ang lahat ng mabuting regalo. Hindi nagbabago ang Panginoon, ni anino man ng pagbabago. Santiago 1:17. Bawat mabuting regalo at bawat perpektong regalo ay mula sa itaas, bumababa mula sa Ama ng mga liwanag na sa Kanya ay walang pagbabago o anino dahil sa pagbabago. Josue 1:6. Ang aklat na itong kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon ay iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Ano ang sabi sa Josue 1:8? Ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, araw at gabi. So ibig sabihin, 2 beses nating pagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon, araw at gabi, 2 beses. So ibig sabihin, hindi lang pala 1 beses lang tayo nag-aaral ng kanyang salita, kundi 2 beses, araw at gabi, upang masunod natin ng maayos ang lahat ng nakasulat dito. Ang gusto palang iparating sa atin ng Diyos is masunod natin ng maayos ang kanyang salita sa isang buong araw. Kapag sinabing pagbulay-bulayan, ang ibig sabihin is pag-aralang mabuti ang kanyang salita. Isipin mong mabuti kung ano talaga ang gustong iparating sa iyo ng Diyos. Intindihin nating mabuti yung mga sinasabi ng Diyos sa atin sa Bible. Tapos, isulat mo sa kwaderno para kung sakaling nakalimutan mo, mababalikan mo. Tapos, kapag nakalimutan mo ng hindi sinasadya, balikan mo. Huwag kang titigil hanggat hindi natatanim sa puso mo. Tapos, pag-aralan mo ng mabuti ang kanyang salita. Una, pag-aralan mo ng husto ang kanyang salita. Initindihin mo ng mabuti. Pangalawa, balikan natin yung pinag-aralan natin. Suriin nating mabuti. Pangatlo, suriin mo ang kanyang salita hanggang sa matutunan mo talaga siya at lagi mo siyang tatandaan. Maging masipag ka sa pag-aaral sa kanyang salita. Ayun ang gustong iparating ng Josue 1:8, 1:8:51. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tutupad sa salita ng Panginoon ay hindi makakaranas ng kamatayan magpakailaman. 51. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sinumang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Ang sinumang tutupad sa salita ng Diyos ay hindi makakaranas ng kamatayan magpakailaman. Ang sinumang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Ang ibig sabihin, ang sinumang sumusunod sa salita ng Panginoon ay may buhay na walang hanggan at hindi siya mapupunta sa dagat-dagatang apoy impyerno. Ang sinumang namumuhay sa aral ng Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Hindi makakaranas ng kamatayan ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi malalayo sa Panginoon ang mga anak na sumusunod sa kanyang salita. Ang sinumang sumusunod sa salita ng Diyos ay may buhay na walang hanggang.
Hinding-hindi parurusahan ng Diyos ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi mapaparusahan ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Ligtas sa parusa ng Diyos ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos.